sa isang araw, ang konsumo nga natin, ilang pung milyon na itlog, araw-araw yon. Kaya sa lawak nga noon, ang dami, tens of thousands na individuals ang involved doon sa negosyo. Kaya nga, kung inaano mo sa akin, sino nagko-control? Wala, market ang ano. Hindi mo na kaya. Ultimo yung mga malalaki, minsan naano rin sila. Bagamat meron silang mga contract sa mga institutional accounts, minsan kailangan rin nilang sumunod ng konti. Ganun ka-powerful yung, yung laro ng presyo sa baba. Sa dami, minsan hindi rin nila nakakayanan. Kaya lang, minsan sila rin ang nakakasira. Kasi ang ginagawa naman nila, kunwari ang presyo, 150, pero may nabibenta naman silang 180. Ang prevailing market price 150, pero may nabibenta siya sa contract ng 180. So ibebenta niya ng 140, 130, patay kayo, lahat kayo. Babawiin niya doon sa... Meron siyang... Ang daming laro. Meron siyang mas mataas na nababaksakan eh. Grabe. Kumbaga, yung kita niya na doon, pang-absorb niya doon sa ipapalugi niya dito sa open market. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Yung mga basag na gano'n, yun rin hindi naiiwasan. Minsan naaapakan nga nila, minsan sa paggulong nga niyan, tumatama doon sa edge. So, nababasag rin. Pero maliit lang na percentage yun, sir. Oo. Habang tumatanda yung manok, lumalaki yung itlog nga nila, pero nagiging mas manipis ang shell. Kaya pa kayo mga bata, which meron akong 2 building na bagong karga, so mas thick ang ano nga nila. So yung pagkabasak, medyo minimal. Kaya sa isang harvest, kaya nilang halos 100 trays. Sa isang siya? Hindi katulad nung napapansin ko sa iba na pagdating ng 12, isang tayo, 12 trays yun, minsan ibababa pa nila sa akdanan, alam mo na gano'n na yun, kailan tatansyahin mo yun na inaapakan mo, pagka meron nakaiwan na bagay doon, wala, yung buong 12 trays, delikado. So kahit gano'n, matagal-tagal doon. Yun ang So waiting pa yung mga buyers sa labas, doon sa meron na yung mga supposedly. Maaring kinulang ng konti, pero yun ang hihintayin nga nila. Pero karaniwan, inihahanda na namin kasi may slot sila. Let's say, pang Saturday sila. Iba yung magpipick up ng Friday, iba yung magpipick up ng Thursday, iba yung magpipick up ng Monday. Kanya-kanyang schedule sila. Tama po. So sir, ibig sabihin, posibleng lahat ng harvest mo for the day, isang client lang, isang buyer lang? Posible, kulang pa. May mga big buyer na kailangan 2 araw ng productions bago mabuno. Hindi kayo nagpa-plan to expand the farm, sir? Hindi po, kasi ang layunin ko lang rito, parang leisure lang po eh. Hindi yun, nag-retired ako sa company nga namin. Pagkatapos pumasok ako rito,
para may malilibangan ako. And in fact, ito pa. Nung nagkaroon ng pandemic, I was thankful na meron ako nitong farm. Otherwise, kung na-lockdown ako sa bahay ng 2 taon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya during the pandemic, normal pa rin yung life namin. Dahil farmers kami. So yun ang advantage na sa food business ka. Yes po. Oo, wala kang lockdown. Hindi ba? During the pandemic, yung medical saka yun ang medicine saka foods ang walang lockdown eh. So sir, dito sa farm mas relax ka. Opo, Wala opo. mo siya andinin na yung pressured ka Oo, ng corporate. wala. Kasi dito parang routine ng nga riyan, saka halos alam na namin kung anong magiging problema ng mga manok. So wala na, hindi katulad ng sa business. Palaging may bagong may bagong challenges eh. Ano ba sir yung main business ninyo? Mga makinarya po. Ginagamit sa mga small fishing boats, mga bangka. Distributor kami ng Robin, Kohler, Sumo, yun ang ginagamit sa construction equipment, agricultural machineries. Kaya agri pa rin. Agri pa rin. Fishing, agriculture, agri pa rin. Ano sir ang sekreto para kagaya nyo, nag-retire kayo, gusto nyong relax? Ano yung sekreto para ma-maintain mo na relax ka? Kasi yung iba sa farming na-stress pa rin eh. Hindi kasi yung iba kasi yung farm nga nila, maybe ang importante you have to start it right from the very beginning. Para hindi ka ma-stress. Oo. Yung iba kasi yung unti-unti experiment dito, experiment doon. Pagkatapos mali pala, then umpisa na naman. Kaya doon Doon sila na-stress. Na-stress. pero tulad nga namin, ito simple lang yun tulad nga nitong sa ilalim, mapapansin mo may mga poste. So dati-rati itong kinatatayuan nga natin ngayon, ang ginagawa nga nila, may biga sila. Yung ibang building, mga ibang poultry na napapasyalan nga namin. May biga sila, pero wala silang poste. So ngayon, yung kapitbahay nga namin, sinasabi nga niya, Vic, obserbahan mo. Itong pagka may biga, yung mayanik. Kaya mapapansin mo sa lugar nga namin, yung crack puro doon sa may biga area. Yun, sabi niya, pagka nilagyan mo ng poste, wala ka ng biga. So itong area na ito, walang biga, pero may poste siya sa ilalim nitong kinatatayuan mo. Mas matibay siya. Kaya wala kaming crack na Kasi yung vibrations hindi naman naiiwasan eh. Opo. Kaya makikita nga natin, mas matatak siya. Kasi pagka medyo humaba na yung span, hindi na maiiwasan na may vibrations. Yun nga, nung nag-umpisa ako, sabi ko puro nylon, mga plastic rope ang ginagamit nga nila. Bumili ako ng steel cable. Kaya ko mas matibay. Kaya lang wala pang 2 taon dahil sa ammonia, yung mga kable nasisira rin, napuputol. Kaya ang linagay nyo ngayon, sir? Plastic rope pa rin. Mga tali ng ito yung nagsisilving dryer. Kaya yung ipot, doon muna bumabaksak, nahahanginan, pagka napupuno, kusang nahuhulog siya. O dilit kaya pagka makapal na, talagang kinakayot, para mahulog siya. Yan, isang linya, madami-dami rin ang Oo po.
So lahat, Sir Vic, in place na to. Wala na kayong mga problema. Ang mga ang size nga nito, timbang nga nito halos nasa large na ito. Large. Opo. Mga large na itong ano. Ito, pumapalo na ng extra large ito. Ang standard nga natin ito is by weight. By weight. By weight. Bagamat, siyempre, may mga itlog na mas malaking tingnan, na mas magaan. Kaya doon naman, yung mga biyahero naman silang dumidiskarte. Pero pagka sa farm, ang base nga natin Weight. is weight. Para DTI standard tayo. Ano pong age nitong chicken dito, sir? Ito nasa, kung hindi ako nakakamali, nasa 40 something weeks ganon. Bata pa. Magtatagal pa. Magtatagal pa. Yun 40 plus weeks is from CCU. So, pagka dineliver sa akin yon, so naka 16 weeks to 17 weeks na yan. So, RTL. So, hindi ako nag-grow ng sarili ko. Mas maganda ba yan, sir? Na you start with RTL? Hindi naman. Kaya lang, siyempre, may kanya-kanyang ano niyan. Minsan, pagka hindi mo na ibukot, yung business, parang hindi mo kung saan ka kumita. Sa pag-grow o sa itlog. Yun sa pag-grow, hayaan mo yung ibang tao. So, para lang sa ganon, focus ka lang sa itlog. Para mako-compute mo na agad kung kumita ka o hindi. Kasi yung expenses, lahat nakakarga rin Yes, sir. Kung mayroon kang growing house, hindi mo, may tao ka rin. Meron kang mga konsumo ng kuryente, gamit ng tubig. So, may expenses rin. Bakit po egg layer, hindi broiler? Marami akong mga kaibigan na nasa broiler farm. Karamihan ngayon is na it's either na contract grower ka o kaya yun nga, medyo yung lugar na yan, medyo wala pang masyadong broiler farm. So, direct market ka. Which mas kailangan nung tutok mo Hindi katulad nga nito, basta maayos yung pag-aano ng mga tao mo, mas sigurado ka. Doon sa broiler farm, pagka yung contract grower, parang ang kinikita mo, yung efficiency mo Pagka bumaba ka ng konti productions, halos wala ka, wipe out yun. Kaya maraming, the last 2 years, ang daming broiler farm na nagsasara, binibenta. Kasi yun nga, namuhunan nga sila, pero pag grow nga nila, in the end, hindi naman kumikita. Kasi ang impression ng iba, pag contract growing, parang sure na kasi may market na. Opo. Hindi rin. Sure ka na kailangan mataas yung efficiencies mo. Pagka hindi mataas yung efficiency mo, lugi ka. Ano naman, sir, ang disadvantage pag direct market? Yung broiler na ikaw maghahanap ng bebentahan. Yun nga na nakakausap ko yung mga kailangan mo ng unang-una pagka sumobra yung harvest Chicken mo. Yun, kung wala kang storage facility, problema rin yun. Kailangan mo ng may sariling dressing plan. O kaya kailangan mag-ano ka ng mga mobile na dressing plan.
Para nang sa ganon, mabilis ang ano nga yan, para may baksak doon sa palengke. Oh. Kaya, pero panibagong investment yan. Ano naman? Opo. Kuya, ito po, may naiwan. Baka ano lang, bagong ano lang yan, kaya mamasa-masa pa. Oh, I see. Dinaanan niya bago, Kabababa lang. oo. Mainit-init pa. So dito sir sa layer, mas secured ang kita, Mas stable. mas stable. Saka yung presyo pati, hindi kasing likot ng broiler. Broiler kasi ngayon less than 1 month eh. Oo. So yung sisyo hanggang sa harvest is less than 1 month. Kaya minsan pag-load mo ng sisyo, pagdating ng isang buwan, oversupply na, baksak na yung market. Wala kang hindi mo maika-calculate yun sa itlog. Daily. Tulad ngayon, taktumal rin, baksak. Pero mas mahaba, kumbaga sa mas mahaba yung baksak na presyo, mas mahaba rin yung kumikita ka. So, in normal times, so may 2 buwan na medyo talo ka, 10 months na kikita ka. Ano po yung months na talo, sir? Normally, April, May. Yung walang paso? Ito po, itong summer. Nandirito lahat eh. Unang-una, pagka walang school, Opo. yung consumptions, Bababa rin. laki ng drop. Yung mga bata, hindi nila kailangan pumasok. Hindi kumakain sa kantin. So, anong ginagawa niyo, sir, during time na lean months, yung 2 months na Ang niyan is bumababa lang yung presyo. bababa lang yung presyo? Bababa yung presyo. Pero dahil meron kaming regular na buyers, so mas hindi ganun Hindi nararamdaman. Yung iba kasi na walang regular buyers, wala, tatambakan talaga. So, ganun ka-importante yung mag-maintain ng ng kliyente. Tama po. Kaya nga during yun let's say medyo maganda high season, may mga pagkakataon na kailangan namin makal. Pero hindi namin makal. Kasi kailangan namin ng karagdagan na itlog para doon sa customers namin. So, alam nga namin mas maganda ikal na namin ngayon kaysa ihintayin pa namin ng 2 buwan. Oo. Pero dahil kailangan ng customers namin ng itlog, nagsasacrifice kami para sa kanila. Sir? kanila. Hindi ka malulugi nun kasi bumababa yung productivity, di ba? Tama po. Kaya lang, dahil sa medyo maganda naman ng presyo nun, okay. Kaya lang, pagka nakal ka, baksak na yung presyo nung ikakal mo. Kaya lang, tulad nga nung sinasabi ko, ang importante, maprotektahan nga natin yung customers nga natin. Kasi ang customers nga namin, karamihan mga biyahero. Ito yung mga pumupunta na Manila. Meron kaming as far as malayo, yung mga sa Bicol, yung karamihan sa mga Laguna, yun ang yung iba nagsusupply sa Tagaytay, yun. Paano nyo, sir, pinoprotektahan? Paano nyo mini-maintain yung clients ninyo? To be loyal? Unang-una, kailangan sumunod tayo sa price. Kung medyo mababa, automatic magbababa. Magbaba ka rin. Hindi po pwede yun sasabihin mo na hindi, inalagaan kita, kailangan mo naman wala. Kasi may competitions rin sila. Sir, curious lang ako, sino nagsasabi ng presyo? Di ba, sir? Market. But sino doon sa market ang nagsasabi, ito presyo ngayon? Yun, ang isang nga rin is karaniwan, yung mga biyahero. Talaga. Biyahero, yung mga biyahero, minsan lalaruin ka nun eh. Lalo na pagka nakikita nila na dami mo. Tampak yung itlog mo. Tatawad-tawaran ka niya. Hindi lang yun, sasadyain nga nilang hindi kumuha.
kumuha sila sa kapit farm mo, eh di, Para matulog yung eggs mo. oo, matutulog Then yung eggs mo. mapipilitan ka ngayon Oo, ibaba yung presyo. ibaba mo yun. Grabe. Oo. Pero of course, for your loyal customers, hindi nila ginagawa yan sa'yo. Kasi sumusunod rin ako sa price. Okay. Pag sinabi na ganito po presyo, then Nalalaman naman namin eh. Malalaman Sige, na adjust nga natin, walang problema. Walang problema. Minsan, ang ano nga nila, sabihin nga nila, nako, ngayon humihina yung sales nga namin. Kasi pagka bumili sila, kung hindi nila naibenta, problema na rin nila. Kaya, stop din sila pag ulit. Hihinto rin sila. Kaya nga, kailangan tulungan rin natin laban. Hindi huwag kayong magpapatalo kasi pagka nagpatalo kayo, yung customers naman, yung binabaksakan mong tindahan, mapupunta sa iba. Sa susunod, wala ka na. So talagang somehow cooperation talaga from the growers to biyahero to kasi, stores. Sa laki ng ano nga natin, siguro sa isang araw, ang konsumo nga natin, ilang pung milyon na itlog, araw-araw yon. Kaya sa lawak nga noon, ang dami, tens of thousands na individuals ang involved doon sa negosyo. Kaya nga, kung inaano mo sa akin, sino nako-control? Wala, market ang ano. Hindi mo na kaya. Ultimo yung mga malalaki, minsan naano rin sila. Bagamat meron silang mga contract sa mga institutional accounts, minsan kailangan rin nilang sumunod ng contract. Ganun ka-powerful yung yung laro ng presyo sa baba. Sa dami, minsan hindi rin nila nakakayanan. Kaya lang, minsan sila rin ang nakakasira. Kasi ang ginagawa naman nila, kunwari ang presyo 150, pero may nabebenta naman silang 180. Ang prevailing market price 150, pero may nabebenta siya sa contract ng 180. So ibebenta niya ng 140, 130, patay kayo, lahat kayo. Babawiin niya doon sa... Meron siyang... Ang daming laro. Meron siyang mas mataas na nababaksakan eh. Grabe. Kumbaga, yung kita niya na doon, pang-absorb niya doon sa ipapalugi niya dito sa open market. Kaya, kailangan nga niyan yung efficiency mo. Going back to the efficiency. Ngayon, pagka napapansin ko nga, yung iba, sabi ko nga, ang liit lang ng farm, 3 miyembro, halos ganun lang, ito lang. Pero 3 miyembro ng pamilya, yung alaga. Bawas yung cost. Inaano nga nila, sila lang naman. Pero at the end of the day, kumakain kayo, kailangan lagyan mo ng cost yung cost, yung labor niya. Labor mo. Hindi naman po pwede yun, kami lang naman eh. Hindi nila nakikita na may isang cost na hindi sinama. Tama po. So, mahirapan siya mag-grow kasi pag nag-grow siya at nag-employ na siya ng tao, doon niya malalaman kaya ngayon, ang madalas kong sabihin doon sa mga iba, maraming mga iba riyan na kaibigan ko na nalalaman na nasa layer farm business ako, mag-aano ng konsulta, gano'n. Kako, ilan naman ang balak mo? Tapos sabihin niya, umpisan ko ng 1,000. Kako, huwag ka lang magtuloy nga nun. Hindi ka kikita. Ano po yung ideal size, sir? Ilang chicken? Sa ngayon, kailangan 10,000 and above. Kasi pagka wala ka nun, lahat ng bagay, pati patuka mo, mataas lahat. Walang volume. Yes. Bibili ka, tingi sa tindahan, ita-tricycle mo pa. Kasi sa mga poultry supplies mo bibilhin eh. Yung mga planta, hindi ka naman papansinin eh. Yung mga gamot, magbibigay ka ng mga gamot. Pagka nagbigay ka ng gamot, kukunti yung manok mo, may sobra, masisira. Hindi yung mga gamot na pagka binuksan mo na, hindi mo na maiiwan ng ganon.
Kaya lahat, 10,000, sir. mm-mm. Of that 10,000, ilang buildings yun? Kailangan gawin mo ng ano, kung kaya mo na kahit 3,000, 4,000, ganon. Para nang sa ganon, meron kang umiikot. Pero sir, malaki po na lang. 10,000 chicken. Tama po. Pero yon sa akin, yon ginawa ko 65,000 agad. Okay. kaya nga yon kaibigan ko rito na nasa nung ano niya, capacity nga niya is 18,000 lang. Oo. Sabi Yung niya, nagturo sa inyo? opo. Sabi niya, Vic, kala ko libangan mo lang. Ba't 65,000? Sabi na 18,000 ako, yun ang kabuhayan ko. Ikaw, 65,000, libangan. Sabi ko, iba naman tayo eh. Ikaw, taga rito ka lang. So, nakatira ka lang dito sa malapit. So, ikaw mismo hands-on. Ako galing pa ng Manila, kaya sinasadya ko pa rito. Pagka walang volume, economies of scale, lugi ka rin. Lugi ako sa biyahe, gasolina. Oo. Saka, maaaring mawalan rin ako ng ganang pumasel dito. Ngayon, obligado akong pumunta rito dahil, siyempre, kailangan kong umorder ng patuka, kailangan kong bayaran yung mga suppliers. Sir Vic, so kahit na libangan, dapat kumita. Tama. Sinasabi Hindi po ko, pwedeng libangan na pagkagastusan. yun palagi kong sinasabi sa mga tao ko, itong parte na ito, negosyo pa rin ito. Negosyo pa rin. Pero may libangan ako. Ngayon, nalilibang ako rito, pero at the same time, yung mga fruit trees. Pero ito, hindi po pwedeng sabihin nga natin na idaan lang natin sa ano na parang libangan. So, yun yung ano sir, yun yung reason bakit nag 70,000 heads ka agad. Economy of scale. And that's also the reason sir bakit kaya mong magbaba ng presyo kung tinatawaran ka. Tama. Kasi you compute doon sa buong population, hindi doon sa per egg. Lahat ng ano ko, pagdating sa mga manpower, pagkatapos sa mga utilities, lahat ng ano, ang isang malaking gamit nga niyan yung tubig. Sa isang araw, bali 12 cubic meter na tubig ang nakokonsumo nga namin. So, imagine 2,000 liters ang isang building, 12,000 liters ang ano konsumo. Ngayon, ang ano niyan, tulad nga nung sa ano sa yung broiler farm, minsan ang kalaban nga nila yung ano biglang nawalan ng kuryente. Nabalitaan niyo siguro last year may mga farm na ilang libong manok namatay kasi tunnel vent sila. Nasira, nawala ng kuryente, ayaw umandar yung generator nga nila. So, hindi malaman kung anong gagawin ng ano. Ang may-ari nakabakasyon, so hindi natin ano. Yung mga ganun nakakatuwa rin. Kaya nga ngayon, nauuso yung farming. Yes, sir. Maraming naiengganyo. Opo. Kailangan yung maiengganyo ka, isipin mo na yung pagka may business portions, kailangan business yan. Huwag yun katuwaan lang. Yun ang hindi mali naman yun. Mali. Kailangan negosyo pa rin yan. Kasi maraming nag-ano na hindi nila na-realize na pag nag-farming ka, ang reality, magastos talaga. Tama. Magastos talaga. So, kung wala sa mindset niya yung dapat kumita. Ang isang RTL, binibigli nga namin, nasa 350 per chicken po. Isang head. Pagkatapos sa halos isang buwan, hindi nangingitlog pa yan. Pakakainin mo pa. Magpapatuka ka lang ng papatuka. Kaya kailangan may nakalaan ka ng pondo para... Million din yun. Opo.
Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.